Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga Tagapanood, ibabahagi ko po sa inyo yung ginawa na kuntsabuhan ng makakaliwang grupo at ng Malacanang. Dahil gumawa na lang po sila ng propaganda, nagtanim sila ng mga AJK victims daw di umano, pero napatunayan naman na puro peke. Puro tanim lang nila, propaganda para lang lalong masiraan si Tatay Digong Duterte. Di ba nga sinabi pa sa balita na crimes against humanity daw dahil libu-libu ang namatay sa war on drug noong panahon ni Tatay Digong Duterte. Pero sa kopya ng warrant of arrest, yung kaso ni Tatay Digong Duterte dun sa ICC, 43 katao lang. Tapos sinasabi nila libu-libu ang namatay. Pero hirap silang makakuha ng mga litratong libu-libu. In fact, yung kinuha nilang mga litrato, mga napatunayan, yung isa last year lang namatayan. Yung isa doktor na hindi naman namatay sa war on drugs, pati yung namatay sa hazing. Kasama na dyan si Jennifer Laude na pinatay ng Amerikano dun sa Subic. Sinama rin po nila doon sa tinatawag na AJK daw sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Eh di ba malinaw na nagtatanim sila ng kasiraan, nagtatanim sila ng propaganda para lang maisulong nila yung masamang hangarin nila sa mga Duterte. Di ba? Gawain po yan mga tagapanood ng mga makakaliwang grupo. At sa mga tuwid mga tagapanood, yung pangyayaring ito, yung pag-aresto kay Tatay Digong Duterte, yung pagkuha nila ng mga ebidensya sa AJK daw di umano para maisulong yung kaso doon sa ICC ni Tatay Digong Duterte, ay ano yan? Kuntsabahan ng makakaliwang grupo at ng pamahalaan. Sila po yan mga tagapanood. At may malalim na dahilan po yan mga tagapanood kung bakit nila ginagawa yung ganitong bagay. Pero hiwalay na lang po natin na reaction video yan. Sa ngayon, pag-usapan muna natin to at ibahagi ko po sa inyo. Yung video na to ay galing po sa channel ni Pips TV. Nasa description po yung link ng channel niya. Bisitahin po at paki-subscribe na rin. Yo, what's up mga Lods? Spaghetti Peps TV, welcome back po sa ating channel. Grabe po talagang ABS-CBN pagdating po sa balita about EJK, lahat po ng mga paninira sa mga Duterte, active na active po sila. Pero yung kay Madam Liza Araneta Marcos na marami pong nagtatanong kung totoo po ba talaga yung nangyari po dun sa ibang bansa na di umano'y na-hold daw po siya, wala po tayong naririnig sa kanila. Ito nga po mga Lodi, no? ABS-CBN News, Gone but not forgotten. Yung mga biktima daw po ng EJK, yung mga magulang daw po and yung kanilang mga asawa na biktima daw po ng drug war, nagtipon-tipon mga idol. At eto nga mga Lodi, ang dami pong nagtag sa akin, nag-message sa akin about po dito kay Aling Sheila. At ngayon ko lang nga po ito nagawan ng video dahil nga po sobrang busy po natin at sobrang comedy po talaga mga idol. Hindi nyo man lang pinili ng maayos yung mga isasalang nyo dyan sa balita. Yan tuloy, nabubuko kayo. O eto mga Lodi, no? Binisto po kasi ng kapitbahay di o mano nitong isang sumisigaw po ng katarungan para po sa kanyang anak po ba niya to? O totoo ba talagang kamag-anak niya to? Napaghahalataan tuloy mga idol na itong mga dumadalo dito sa mga iniimbitahan ng mga mainstream media para po magpa-interview about po sa EJK, plinanta lang po. Planadong-planado. So, ano po bang ibig ko sabihin mga idol? Ito po kasi, nakita lang po natin na may rehearsal po sila bago po sila nagsasasagot sa mga tinatanong o sinisigaw. Pakinggan nyo po mabuti at sino po yung leader nila dito? Sige. Duterte panagutin ang sagot natin ay ikulong. Sige po. O, di ba? May nagtuturo. At nakita po natin na si Nery Colmenares, mga Lodi, yan po sa tingin ko ang utak nitong pagpapakita ng mga biktima daw po di umano ng EJK sa panahon daw po ni Tatay Duterte. Bakit nandyan po yung Jara Funeral Service? Dahil dito po, nabuking po si Aling Sheila. Tuloy pa natin. Duterte panagutin. Duterte panagutin. Ikulong. Itigil lang sa mamas lang. Grabe, bigay na bigay naman to si Aling Sheila. Magkano po ang TF ni Aling Sheila? Bakit grabe naman kung makabigay? Hataw na hataw ah.
O, di ba mga idol? So, eto na. Yung kanilang puno, mga idol, si Nery Colmenares. Pati nga po si Senyora, nakareact po dito sa ginawa po nitong Aling Sheila na to 2024 na pero kasalanan pa rin ni Duterte. Aling Sheila naman. Kaya pala walang date yung sa'yo ha. Ikaw ha. Alamin po natin kung anong ibig sabihin ni Senyora dito. Puntahan po natin itong Jara Funeral Service. Eto po ba yun mga idol? Yan po ba yung nasa larawan ni Aling Sheila na binibitbit po niya? Pasensya na mga idol, hindi po ako masyado pwede humalakak na malakas dito dahil madaling araw na po. Baka makagalitan tayo ng kapitbahay. Ito nga po yun mga idol. Pasensya na ha, pasintabi lang po. Para po sa namamahingang kung kaano-ano po ba ito ni Aling Sheila. Hindi ko po alam talaga kung kaano-ano niya ito. Basta ginawan ko na lang po ng content. Dahil ang punto po talaga dito, kung kailan pumanaw, ito pong sinisigaw ni Aling Sheila na katarungan para daw po sa kanyang pamilya na biktima daw po ng EJK. Ang dami po nag-comment dito. Grabe, 2024, July 2. Anak ng tinapay naman Aling Sheila. Ito pala yun mga idol Si Ryan A. Barbacena. January 14, 2000 ang kanyang birthday. Tapos June 23, 2024 siya pumanaw. Grabe, hindi pa po siya nag-iisang taon Aling Sheila. Pero bakit niyo po dinadamay dito po sa pagsigaw ng mga tao ukol sa EJK? Ganyan po talaga sigawan ng mga aktivista at mga makakaliwang grupo, mga tagapanood. Pero bakit parang may rehearsal atang nakita doon, 'di ba? At siyempre, ABS-CBN yan, galit na galit sa Duterte yan. Sino ba naman ang nagtanggal ng prangkisa nila, 'di ba? Si Pangulong Duterte. Kaya siyempre galit na galit po yan mga tagapanood. Basta paggawa ng propaganda, mahusay talaga tong bayan muna Nakakatawa rin tong mga to Dati galit na galit sila sa mga Marcos dahil tuta daw ng kano. Sinisigawan pa nila yan, tuta ng kano. Pero ngayon, tuwan-tuwa na sila. At sila pa mismo rin ang dahilan tumulong para mapadala ang dating presidente Digong Duterte sa Netherlands, sa dahig Netherlands. Ayaw nilang maging sunod-sunuran sa dayuhan. Pero ngayon, para silang nagpapaalipin sa dayuhan. Bakit kayo mga tagapanood? Kasi kapwa mo Pilipino 'di ba? Tumulong ka para makuha ng mga dayuhan. Di ano tawag doon, mga tagapanood? Ang laking mga ulupong ng mga to Tapos pangalan nila, bayan muna. Dapat bayad muna, hindi bayan muna. Kasi sigurado naman ako, pera-pera lang din na nag-uusapan na ito. At pera-pera lang din ang dahilan nito ni Aling Sheila kung bakit pinagkaperahan niya yung kanyang namayapang anak last year lang pala. Tapos malaman-laman sa balita mga tagapanood na binisto ng kapitbahay, 'di ba? Na ito'y namatay di umano dahil sa pang-11 sa droga. Niya doon sa mga kasamahan niya, yung mga kasamahan nito sa pagda-drugs ang kumitil sa kanya dahil inonse niya yung mga kasama niya. Mga kalokohan talaga mga tagapanood Si Tatay Duterte ba ang pangulo nung time na namatay po itong taong to? At may nakalagay pa dyan, Globe. May smart pa. Ano yan? Para pag-send ng Gcash? Pasensya na po ha, pero grabe po kayo. Napaghahalataan po talaga na pera-pera po kung ano man pong nakikita nyo sa mga balita. So eto mga Lodi, marami po tayo nakikita ngayon about po sa justice to EJK. Nangyari daw po ito sa Jensan mga idol. O bakit hindi nyo sinakto na nagpaparade yung mga sumisigaw ng ibalik si Tatay Duterte dito sa Pilipinas? Dapat sinasakto nyo yung pagrarally nyo. Para pag nagkatagpo kayong dalawa, yung dalawang grupo na yan, ewan ko na lang po kung ano mangyari sa mga ganyang classic na EJK ninyo. At ito pa mga idol, nakita po natin na mayroon po nagrally rin. Mukhang absent yata dito po si Aling Sheila. Kaya po natin ng konti Ayan po, sabi po ni Bisay, arestuhin si Albayalde. Ito po mga batang to, ano pong kamuwang-muwang nito? Parang hindi nila gusto yung mga ginagawa dyan. Mga kababata pa mga idol Tapos rejoin ICC now. Ayaw na nga kumalas na nga. Papag-rejoinin nyo pa. At yung nangyari kay Tatay Duterte, kidnapping po yun. Wala po yun sa batas. Hindi po nila sinunod yung TRO, wala po silang pakikipag-ugnayan sa Supreme Court, at hindi po talaga alam ni Tory kung ano po yung pinapatupad niyang batas. Naswertehan ka lang Tory dahil nandito ka pa rin sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pero kapag natapos yan, ewan ko na lang kung ilang kaso ang matatanggap mo.
So, ito pa mga Lodi, no? Bato de la Rosa, ikulong, bayan muna. Convict Duterte now, bayan muna. Yung mga apektado nung panahon ni Tatay Duterte na mga kampo ni Joma, yan po, nag-iingay na po ngayon. At bumabalik po ang lakas ng puwersa nila ha. Sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr. Romualdez, mga aktivista dumarami na naman po. Grabe, may pondo na naman po sila pambayad. Alak ng tinapay. So ito pa, nakita natin, meron po todo bigay din. Pagdating po sa camera po ng mga mainstream media, pakinggan nyo po mabuti. Hirap na kami. Ngayon, nagpasalamat ako nga nahuli na Duterte. Sana mamatay siya. Di ko matakot. Huwag aming barilin dito. Talaban ko talaga, ipaglaban ko talaga niya kung manugang. Grabe no, manugang, grabe siya makipaglaban. Paano na lang kung totoong anak niya itong nawala? Ano kayang pagmumura o pagsusumpa ang gagawin nitong babae na ito? Kitang-kita naman natin kahit na hindi po panahon ni Tatay Duterte, si Tatay Duterte pa rin po ang kanilang sinisisi. Kagaya po nito na awardan tuloy si Aling Sheila ng Oscar Award. And the Oscar goes to Aling Sheila. Grabe naman yan. Sobrang lupit naman ng mga palabas ng mainstream media. Kaya po mga Lodi, ako natatamad po talaga ako manood ng mga ABS-CBN, GMA. Mas gusto ko pa pong nanonood sa mga social media. Tapos nag-google search na lang po kung totoo. Kasi wala po talaga tayong mapapala sa balita natin dito sa ating bansa, mga idol. Tikom ang bibig nila pagdating po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., Romualdez. Pero pagdating po sa tunay na mga nangyayari sa ating bansa, tinatago po nila para po hindi makita ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya kung ako sa inyo mga Lodi, ishare niyo po lahat ng mga video po ng mga vloggers, ng mga pro Duterte. Pero syempre, piliin niyo naman po yung totoo. Huwag po yung magpapakalat tayo ng fake news. Ang punto talaga dito mga tagapanood, bakit sila gumagamit nung mga peking tao na di umano biktima ng AJK ni dating Pangulong Digong Duterte? Gayong sinasabi nila na libo-libo yung namatay. Saan doon yung libo-libo na yun? Bakit sila ganyang kahirap kumuha ng totoong litrato nung sinasabi nilang libo-libo yung namatay, libo-libo yung nagrereklamo? Bakit sila lang din po yun? Baka naman kasi libo-libo yung pumasok sa kanilang mga wallet. Libo-libo yung binayad sa kanila para gumawa sila ng mga gantong kalokohan, tapos ibintang kay Tatay Digong Duterte, tapos ipamigay sa mga banyaga na para tayong nagpasakop ulit sa mga banyaga na to. 'Di ba? Libo-libo ang bayad sa kanila. Hindi libo-libo yung naging biktima. Di ba po mga tagapanood? Ganun po siguro yung ibig sabihin nila eh. Libo-libo ang bayad, kaya sige na, siraan natin si Tatay Digong Duterte. Gawa tayo ng maraming propaganda. Kondisyonin natin ang kaisipan ng mga tao na masama ang mga Duterte. Pero akala naman nila magtatagumpay sila. Siyempre mulat na yung mga tao, hindi po ba mga tagapanood? O tandaan nyo po, ito'y komento lang, wala pong personalan. At laging yung tatandaan, mga tansong talangka, kahit na anong mangyari, Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po kayo palagi.